This time, we will be talking about Cartesian coordinate system, polar coordinate system, conversion ng Cartesian to polar coordinates, at saka yung conversion ng polar to Cartesian coordinates. To give you an idea, ang physics topic na ito ay magagamit natin kapag pinag-aaralan na ang vectors. Magagamit natin to kapag pinapakuha yung resultant of vectors and also kapag pinapahanap naman yung components of a vector. Umpisahan natin sa Cartesian coordinate system o tinatawag din siyang rectangular coordinate system. In this video, magpo-focus tayo sa two-dimensional Cartesian coordinate system na kung saan gumagamit ng dalawang axis, ang x-axis or yung horizontal axis at yung vertical axis naman na tinatawag nating y-axis. Each point sa ating plane ay mayroong corresponding coordinates na x and y na kung saan ang first figure or ang x ay ang tinatawag natin na x-coordinate or abscissa. Itong first figure na to or yung x ay ang distance ng point natin mula sa y-axis. Ito yon. Samantala, yung y naman or yung tinatawag nating y-coordinate or ordinate ay ang siya namang distance ng point natin mula sa x-axis. Kaya naman ito yon. Unahin na natin ang point of origin. Ang point of origin ay matatagpuan sa intersection ng x-axis at saka ng y-axis. Kaya naman meron siyang coordinates na 0 at saka 0 dahil wala tayong mabibilang na distance ng point mula sa x-axis at saka mula din sa y-axis. From the origin naman, going right, ito ang tinatawag nating positive x-axis. Kaya naman positive ang mga units na ilalagay natin dito. Samantala, from the origin, going left, ang tinatawag naman na negative x-axis. Kaya naman negative ang mga units na ilalagay natin dyan. Para naman sa y-axis, from the origin going upwards, iyon yung tinatawag na positive y-axis na mayroong mga positive units. At yung sa ibaba naman ng origin ay yung negative y-axis at siya yung mayroong mga negative units. So ngayon, bigyan natin ng coordinates yung tatlong points na ito. So sa pagbibigay ng coordinates ng isang point, mahalagang tanda natin na yung first figure or yung first number na ilalagay natin sa loob ng parenthesis ay ang x-coordinate or yung distance ng point mula sa y-axis. At ang second figure naman or ang second number ay ang y-coordinate or ordinate na siya namang distance ng point natin mula sa x-axis. So dito ang ating point 2 ay may coordinates na 3 and 2 dahil ang ating point ay mayroong 1, 2, 3 units na layo mula sa y-axis. At meron naman siyang 1, 2 units na layo mula sa x-axis. This point 3 ay mayroong coordinates na 4 and 4. So, i-check natin. So, para dito sa first figure natin na 4, magbibilang tayo ng layo mula sa y-axis. 1, 2, 3, 4. At simula naman sa x-axis, papunta sa point ay ang tinatawag nating y-coordinate. 1, 2, 3, 4. Para naman sa ating last point, ang point number 5, ay mayroong coordinates na negative 3 and 3. So, negative 3 ang ating x-coordinate dahil siya ay nasa negative x-axis. At magbibilang tayo ng layo mula sa y-axis. Negative 1, negative 2, negative 3. At para naman sa y-coordinate, meron siyang positive 3. The next system na pag-aaralan natin ay ang polar coordinate system. So sa polar coordinate system, nandito pa rin yung origin, pero this time, gagamit na tayo ng reference line, which is this line. Ano naman ba ang nilalaman ng mga polar coordinates? So let's say meron tayong point dito. Ang ilalagay nating coordinates para sa polar coordinate system ay ang r, which is ang mismong distance ng point mula sa origin.
So kung sa Cartesian coordinate plane, ang nilalagay nating coordinates ay yung mga distance ng point mula sa x-axis tsaka sa y-axis. Dito sa polar coordinate system, ang unang figure natin na r ay ang mismong distance na ng point mula sa origin. Ang susunod na figure or yung pangalawang figure para sa ating polar coordinate ay yung theta or yung angle na nabuo ng point mula sa reference line. So para ma-describe nga natin yung location ng isang point using polar coordinates, siyempre kailangan natin yung reference line na to. And then let us draw some circles na kung saan yung center nila ay yung origin. So itong mga circles na to, nagko-correspond siya para sa first coordinate ng polar system natin. So let's say na ang radius ng first circle natin ay 1. Ang radius ng pangalawang circle ay 2. Radius ng pangatlong circle ay 3. Pang-apat ay 4. At yung pang-lima ay 5. So for example, this point, tumama siya sa circle na may radius na 3. Therefore, ang r natin ay 3. So kung halimbawa naman ay meron pa rin tayong point dito na tumama pa rin siya sa circle na may radius na 3, meron pa rin siyang r value na 3. Pero ang mag-iiba lang ay ang theta dahil magkaiba na yung angle formed ng dalawang point na to simula sa reference line. So kung example naman, meron tayong point na tumama dito at siya ay tumama sa circle na mayroong radius na 4, ang point natin na to ay mayroong first polar coordinate na r equals 4. So para naman malaman natin yung angle formed ng mga points natin from the reference line, maglagay tayo ng mga lines na mag-a-assume ng mga angles. So para sa angle natin, kapag from the reference line ang movement natin ay counterclockwise, ang angles natin ay positive or yung mga blue ink na to. Kapag naman clockwise ang movement natin, ang gagamitin nating angle ay yung mga negative or yung mga red ink. So let's assume na this line, ang angle form niya from the reference line ay 30 degrees, samantalang itong line na to ay 45 degrees. Ito, 60 degrees, at syempre yung vertical line, 90 degrees ang na-form niya from the reference line. So, and so on hanggang sa umabot sa 360 degrees. I-try na natin lagyan ng coordinates yung tatlong given points na to. So, eto para dito, unahin natin si point 1. Siya ay tumama sa circle na kung saan may radius na 3. Kaya naman ang first coordinate niya ay 3. Ngayon, ano naman ang angle formed niya mula sa reference line? So, kung titingnan natin, ang point na to ay tumama sa line na 45 degrees. Therefore, ang second coordinate ng ating point ay 45 degrees. Kaya naman para sa point 1, meron tayong coordinates na 3 and 45 degrees. Para naman sa second point, ang second point natin ay nasa circle pa rin na mayroong radius na 3. Kaya naman ang first coordinate niya ay 3 pa rin. Saang angle naman siya tumama? Let's say na tumama siya dito sa line na to, which is 225 degrees. Kaya ang second coordinate niya ay 225 degrees. Dito naman yung last point natin, siya ay nasa circle na mayroong radius na 4. Kaya para sa point 3, ang first coordinate niya ay 4 or yung radius na 4. At para naman sa angle, since hindi siya tumama sa line na to, pero i-assume na lang natin na tumama siya dito sa line na to. Para mas madali, kaya meron siyang angle na 330 degrees. So paano naman kung yung nilagay natin dito ay negative 30 degrees? Tama pa rin naman yan kasi magkatumbas naman sila. So kung halimbawa ito sa 45, nilagay natin negative 315 degrees, tama pa rin naman yan. At para naman dito, negative 135 degrees, tama pa rin yun. Kasi nga, nag-iba lang tayo ng movement. From counterclockwise, ginawa nating clockwise.
Let us now convert Cartesian coordinates into polar coordinates by answering this problem. The Cartesian coordinates of a point in the xy plane are x and y, na kung saan ang x-coordinate ay negative 3.5 at ang y-coordinate naman ay negative 2.5 meters. Find the polar coordinates of this point. So, ang unang gagawin natin ay i-plot natin yung point. So, para nga ma-plot natin yung point, dapat alam natin kung ano ba si negative 3.5 tsaka si negative 2.5. So, sabi nga diba, ang first figure natin or ang x-coordinate ay ang distance ng point mula sa y-axis. So, dahil negative yun, magpupunta tayo sa negative x-axis mula sa y-axis. Ilang units daw ba yun? Sinabi negative 3.5. So, negative 1, negative 2, negative 3. At syempre, sa pagitan ng negative 3 and negative 4, nandoon yung negative 3.5. Nasaan naman si negative 2.5? Ang negative 2.5 naman ay ang y-coordinate, which is the distance of the point mula sa x-axis. At dahil negative yun, sa negative y-axis tayo papunta. So, magbibilang tayo ng negative 2.5 units mula sa x-axis. So, negative 1, negative 2, at syempre sa pagitan ng negative 2 and negative 3, nandito yung negative 2.5. And then, kapag pinroject natin yung horizontal line at saka yung vertical lines na kung saan tumama sa mga points natin, ang intersection nila ay yung mismong location na ng point natin na mayroong coordinates na negative 3.5 at saka negative 2.5. Kunin na natin yung polar coordinates given yung point na to. Ano yung gagamitin natin? So, syempre, para maibigay nga natin yung polar coordinates ng point, dapat alam natin kung ano nga ba yung mga coordinates na yun. Yung unang coordinate ay yung r, o yung mismong distance ng point mula sa origin. So, ito yon. So, kung mapapansin natin, meron tayong nabuo na right triangle. So, ito nga yun, di ba? So, kung lalagyan natin ng measurement, yung mga legs ng triangle, alam na natin yon, which is yung coordinates ng mismong point natin, o yung rectangular coordinates ng mismong point natin. So, para sa leg na to, ang length niya ay 0, 1, 2, 3.5. Kaya meron siyang length na 3.5. At ang another leg naman ay mayroong length na 2.5. So, ibig sabihin pala, yung mga rectangular coordinates na nakabigay ang siyang magiging haba ng mga legs ng right triangle natin. So, para makuha natin si r, na which is ang isang coordinate ng polar coordinates natin, gagamit tayo ng Pythagorean theorem. So, from the right triangle and by using Pythagorean theorem, so ito nga yung right triangle natin. R squared o yung hypotenuse natin na naka-square ay equal sa sum ng mga squares ng mga legs natin, which is 2.5 square at 3.5 square. So, kung isi-simplify natin yan, ang 3.5 square ay 12.25, samantalang yung 2.5 square ay 6.25. At yung sum ng dalawang to ay 18.5. At syempre, para makuha natin yung value ng r, we take the square root of both sides. Kaya naman r equals square root ng 18.5. At ang square root ng 18.5 ay 4.301 meters. Meters ang nilagay natin dahil nakabigay dito na meters ang unit. So, dito meron na tayong value ng first coordinate natin na r. Ang kulang na lang ay ang angle na nabuo ng point natin mula sa reference line. Ito nga yung reference line natin, di ba? So, from this line up to this line, alam natin na ang angle na yan ay 180 degrees. So, kailangan na lang natin kunin ang theta na ito mula sa right triangle at i-add natin sa 180 at ayun ay magiging sagot natin. So, para mas maintindihan natin, nilipat natin yung right triangle na to dito. Ito yung 3.5 leg, 2.5 leg, ito yung hypotenuse na r.
At etong theta na to ang hinahanap natin na ia-add natin dito sa 180. Nang sa gayon, siya na yung angle na nagawa ng point na to mula sa reference line. Para sa required angle natin, makukuha natin siya sa pamamagitan ng 180 plus yung theta ng right triangle natin. So, paano ba natin makukuha yung theta ng right triangle? Siyempre, pinag-aralan na natin yung right triangle relations. Kapag given yung dalawang length ng mga legs natin, ang gagamitin natin ay ang trigonometric function na tangent, na kung saan ang tangent theta ay equal sa opposite over adjacent. So, tangent theta equals opposite over adjacent. Ano nga ba yung side na opposite ng theta natin? Ayun yung side na hindi nakadikit sa mismong theta, which is the 2.5 meter leg. At yung adjacent side naman ay yung side na nakadikit sa mismong theta natin, which is the 3.5 meter leg. So, kung sisimplify natin yan, tangent theta is 2.5 divided by 3.5. At ang sagot nga dyan ay 5 over 7. So, meron na lamang tayong tangent theta equals 5 over 7. So, para makuha natin yan, theta is the arctan or the inverse tangent ng 5 over 7. So, kapag tinype natin sa calcu yan, ang inverse tangent ng 5 over 7 ay 35.54 degrees. So, ito na ba yung sagot? Hindi pa. Dahil nga ni-note natin na ang angle required ay 180 plus yung theta na makukuha natin. So, 180 plus 35.54, ang sagot ay 215.54 degrees. So, nakuha na natin yung angle from the reference line patungo sa line projected ng point natin. So, meron na tayong final answer na ang rectangular coordinates na negative 3.5 and negative 2.5 ay merong katumbas na polar coordinates na 4.301 and 215.54 degrees. So, dito naman, i-convert natin yung polar coordinates na 5 meters and 37 degrees to rectangular coordinates. So, para magawa nga natin yan, i-plot muna natin yung point na to. Ang given natin ay polar coordinates, ibig sabihin, ang papansinin lang natin ay ang origin at yung reference line. So, from the reference line daw, ang ating point ay mayroong 37 degrees. Kung ito ay 90 degrees, ang kalahati ay 45 degrees, ang point natin ay somewhere here na 37 degrees. So, let's say na ito yung 37 degrees from the reference line. So, ilocate natin yung 5 meters. Siyempre, sa pagpa-plot, assume lang naman tayo. So, let's say na itong point na to ay meron ng distance na 5 meters from the origin. Hanapin na natin yung rectangular coordinates. So, para makuha natin yung rectangular coordinates, bubuo lang ulit tayo ng right triangle. So, ang right triangle nga na mabubuo natin ay ito. Ito ang leg 1, ito ang leg 2, at ito naman yung hypotenuse or yung R natin na 5. So, given yung theta, given yung hypotenuse, makukuha na natin yung value ng dalawang legs. At sabi nga natin na yung value ng dalawang legs na yun ay ayun na yung bumubuo sa rectangular coordinates natin. Since simula sa x-axis papunta sa point, ang distance na makukuha natin ay ang tatawagin nating y-coordinate dahil siya nga yung distance ng point mula sa x-axis. At ang distance ng point naman mula sa y-axis ay ang x-coordinate natin. So, meron tayong sagot na x and y.
Hanapin lang natin yung values ng x and y na to. So, isulat natin yung SOHCAHTOA relation para sa ating reference. So, alin nga ba sa mga relation na to natin makukuha yung values ng x and y? So, syempre, merong given na value yung r natin or yung hypotenuse. Kaya, ang gagamitin na lang nating mga function ay yung mayroong mga h, ang sin theta at saka yung cosine theta. Given naman yung theta which is 37 degrees. Kaya, from this function na sin theta, makukuha na natin yung value ng opposite side which is yung y, yung opposite ng 37 degrees. At from the cosine theta, makukuha naman na natin yung value ng adjacent side natin, which is x. Ganun lang kasimple yun. So, isubstitute na natin yung mga values. Sin theta, which is 37, equals opposite, or yung opposite ng 37 degrees natin na y, over hypotenuse, na meron namang value na 5. So, i-cross multiply lang natin. Ang value ng y natin ay 5 sin 37. At ang 5 sin 37 ay 3. Kaya meron na tayong y coordinate na 3. So, para naman sa cosine theta equals adjacent over hypotenuse, cosine theta, which is 37, equals the adjacent side, or yung x, over the hypotenuse na 5. Siyempre, by cross multiplication, 5 cosine 37 ay ang x. At ang 5 cosine 37 ay 4. Na siya namang value ng x-coordinate natin. So, para dito, meron na tayong final answer na x-coordinate muna na 4. At ang y-coordinate naman ay 3. Ito na yung final answer.